So mga guys, kahapon hindi ko nagawa ito. Kahapon lumabas yung video nitong si Apollo Kibuloy. Pero hindi tayo nakapag-live dahil nga busy tayo mga guys, no? Nasa Congress tayo. So ngayon, magla-live tayo para ang gagawin po natin ay kokomentuhan po natin, no? Kokomentuhan natin itong itong statement ni Kibuloy, no? Ang gagawin po natin, papakinggan natin tapos in between po, no, kokomentuhan natin kasi mahaba ito eh. So kapag nakaka-bore naman kapag yung papakinggan lang natin siya napakahaba. So in between po atin pong kokomentuhan para hindi din po tayo ma-copyright, no? Yan po ang pwede pong gumamit ng ganitong audio na kahit mahaba siya, basta hindi po tuloy-tuloy yung in-between may komentaryo, no? Para hindi po tayo ma-copyright. So, hindi na po natin patatagalin mga kaibigan kasi 36 minutes mga kaibigan itong audio na to na inilabas ni Kibuloy. So, atin pong papakinggan at kokomentuhan, no? Bukod dito, meron din po tayong ibang mga topic, no? Bansang Pilipinas, buong sanlibutan, at magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at wala po talaga itong video. Hindi po talaga niya pinakita yung mukha niya, no? So picture lang po talaga. So ito na lang po yung picture niya ang aking nilagay diyan, no? So makinig po tayo at ating kokomentuhan. Nag-aaral sa inyong lahat. Ang pangungusap ko po ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Saglit mga kaibigan. Unang-una, sabi po niya, hindi siya makapagpakita ng mukha, no? Yung boses lang talaga niya kasi nanganganib nga daw ang kanyang buhay. So dito pa lang, unang pasok pa lang niya eh. Natatakot siya mga kaibigan. Nanganganib daw ang buhay niya. Natatakot siya. Pero kiniklaim kasi niya na siya yung appointed Son of God. Kung titingnan natin, may tama yung mga sinasabi ni na Raul Manuel, di ba? Na kung talagang siya ay totoo, kung talagang totoo yung sinasabi niya na appointed Son of God siya, hindi dapat siya matatakot dahil andyan yung mga angels, no, na magpoprotekta sa kanya, yung mga angels ng Panginoon na magpoprotekta sa kanya. Mga kaibigan, sa Biblia, kung titingnan natin maraming mga man of God sa Biblia na talagang iniligtas, no? Iniligtas talaga ng Diyos. And literally, mga kaibigan, ay pinadala ng Panginoon, no, ng Ama ang kanyang mga anghel para etong mga taong ito ay talagang saklolohan at iligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Marami instances mga kaibigan sa Biblia kung kayo ay nagbabasa ng Bible, no? Isang best example dyan mga kaibigan, yung sa Sodom and Gomorrah, no? Si Lot, mga kaibigan. Nung siya ay kukuyugin at papatayin ng mga taga Sodoma, mga kaibigan, anong nangyari, no? Yung angel, kasi gustong buksan ng mga tao yung pintuan ng bahay ni Lot. So ang ginawa ng dalawang angel, parang parang nagsaboy ng kung ano man mga kaibigan, kung ano man yung sinaboy nila na nangabulag yung mga walang makita, hindi makita ng mga tao kung nasaan ang pintuan, no? So, maraming instances yan mga kaibigan. And even sa panahon ng nakikipaggera sina Joshua, etc., etc., ang dami na talagang yung anghel ng Panginoon, literally, ang andyan para iligtas sila, no? So, ayan ang mga kaibigan. Kung talagang siya ay totoo na appointed Son of God, bakit siya matatakot? Dito pa lang mga kaibigan, kitang-kita na natin na wala siya sa tamang landas, no? Kasi sabi nga,
perfect love drives out fear. Kung talagang andyan yung perpektong pagmamahal ng Panginoon sa kanya, mga kaibigan, hindi siya matatakot dahil alam niya na siya ay protektado ng Panginoong Diyos. Pero the fact na natakot siya, ibig sabihin, kahit siya mismo, hindi siya kumbinsido sa ginagawa niya, na siya ay, sinasabi niya na siya ay son of God, no? Appointed son of God. Tuloy natin. Yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang Ang dami. ng akusasyon, which is about 43 counts. 20 Lahat po lawyers. yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at mayroon na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana ipopospon. Saglit. Ang alam ko, mga kaibigan, kaya napopostpone yung mga yan kasi hindi naman siya dumadalo eh. Di ba? Gets nyo? Kaya nga naging most wanted person ng FBI kasi hindi nga siya dumadalo. So, pagdating dito sa sinasabi niya na postpone daw, hindi totoo yan. Kasi, di ba pinaghahanap nga siya, inaantay nga siya na mapunta doon. Pero, mula noon, nung naging wanted siya, talagang, hindi na talaga siya pumunta doon. So, ibig sabihin, siya yung umiiwas, no? Para talagang harapin yung kaso. Kasi kung hinaharap naman niya yan, mga kaibigan, hindi naman siya hahanapin eh. Bakit hahanapin yung isang tao na humaharap naman, yung isang tao na matapang naman na hinaharap ang kanyang mga kaso sa Amerika. Pero dahil nga sa hindi siya pumupunta, pinagtataguan niya, kaya na postpone, no? So, dito palang mali yung sinasabi niya. Tuloy natin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga na 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso, ng aking mga workers na mga 8 kami lahat. Saglit, mga kaibigan. Ang pagkakaalam ko, hindi lang siya kasama sa kaso. Siya yung primary, di ba? Siya yung primary suspect, yung talagang number 1 na inirereklamo dito. Ng sex trafficking, ng human trafficking, and then yung mayroon pa yung pinapagmalimos niya yung kanyang mga member, no? So ang sinasabi niya dahil kasama siya sa kaso, hindi po siya kasama sa kaso kundi siya yung primary dito, no? Parang pinapalabas niya na lang siya kasama lang siya sa kaso, yung accessories lang siya, no? So tuloy po natin. Ako yung number 1 na principal. Yun. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako naman ang target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at kumuha sila ng witness, handa na po. Sandali, bakit sasabihin niyang sinampahan sila o binigyan sila ng kaso na hindi niya alam? Hindi daw nila alam? Mga kaibigan, no? Nagsisinungaling talaga itong si Kibuloy kasi di ba malinaw na yung mga reklamo sa kanya, no? May lumabas na mga babae na sinasabi nila na noong minor pa sila, mga kaibigan, ay sila ay puwersahan na alam niyo na makipagtalik dito kay Kibuloy. At hindi lang mga Filipino ang involved dito, mga kaibigan, ha? Merong Ukrainian, merong Russian, iba-iba pong lahi ang involved dito, hindi lang po mga Pilipino, no? So, tuloy natin. Kaming lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero Saglit mga kaibigan. May kasinungalingan yung sinasabi niya na yung kinasuhan nga siya sa Amerika, no? Tapos nung dumating daw siya dito, wala pa daw siyang kaso. May kasinungalingan yun, mga kaibigan. Kasi 'di ba, yung sinasabi nga ni Elias Amanda na matagal na, mga kaibigan, no?
hindi pa pangulo si President ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa siya pangulo, ay kinasuhan na niya itong si Kibuloy. Pero ang nangyari mga kaibigan ay dismiss ang kaso, binasura, kasi sa Davao yun, Davao, di ba? At alam naman natin, sino ba ang naging mga mayor sa Davao City? Di ba? Sino ba ang naging mayor dyan? Di ba mga Duterte lang din? So, alam natin na malakas ang Kibuloy, no? Dyan sa Davao. So, ano yung sinasabi niya na wala pa siyang kaso dito sa Pilipinas? May kaso na siya noon pa. Pero hindi nga lang talagang nagpa-prosper dahil, syempre, alam na natin, malakas, di ba? So, tuloy natin mga kaibigan, no? Talaga itong si Kibuloy, oh, daming dito na ako sa Pilipinas. So, hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Inintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Saglit. So, ang sabi po niya, handa daw siya na ma-extradite. Okay. Ngayon, ang tanong, hindi kasi niya pwedeng isisi ang ating gobyerno ngayon na 1.5 taon pa lang na naupo, no? Panahon ni Duterte, mga kaibigan, merong 6 na taon, no? Ang dating Pangulong Duterte, no? So, kung meron siya doong kaso sa Amerika, bakit hindi nag-request ang Amerika sa dating Pangulong Duterte para ma-extradite itong si Kibuloy? Obviously, parang nakikita ko ng dahilan. Dahil binumura nga ni Duterte yung presidente ng Amerika at wala siyang magandang relasyon sa Amerika. So, obvious na obvious mga kaibigan, iniisip din siguro ng Amerika kung talagang wala silang hinilinga, kung talagang hindi sila nag-request kay Duterte, kung totoo yung sinasabi ni Kibuloy, no? Obviously, mga kaibigan, siguro iniisip ng Amerika, kakampi naman niya yan, di ba? Close ally niya yan. So, natural, kapag nag-request sila na, papuntahin na doon si Kibuloy para harapin ang kaso, mga kaibigan, parang obvious na hindi naman yan papayagan ng dating Pangulong Duterte. Yun ang sa tingin ko dito, komentaryo ko yun, mga kaibigan, no? Meron naman tayong kalayaan na magpahayag ng ating mga sariling saloobin, di ba? So, hindi tayo nagpe-fake news dito, yun ay aking personal na komentaryo. Kasi nga, during that time, minumura ni Duterte ang Amerika at wala siya talagang magandang relasyon. So, paano ka makikipag-usap sa isang gobyerno, no, sa Pilipinas kung minumura ka naman at hindi ka binibigyan ng open line, no, to communicate, 'di ba? Walang ganun ang Pilipinas at ang Amerika during that time kasi nga parang binablock na ni Duterte during that time yung komunikasyon niya sa Amerika kasi nga kanyang minumura, binabaliwala na at talagang dito siya nakipag-close sa China. Kaya kung sakaling totoo yung sinasabi ni Kibuloy kung bakit hindi siya hindi nag-request ang US para siya ay papuntahin doon, hindi niya ito pwedeng isisi sa Marcos administration. Kundi dapat ang sigilin niya dito, ang sisihin niya ay ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naka-6 na taon. Sabi nga niya 2018 pa daw siya ginugulo daw yung kanyang buhay, no, yung kingdom, ginugulo daw sila ng CIA, ng Amerika. Hello, 2018 pa pala yan. 'Di ba? 2018, 19, 20, 21, 22 andyan pa si dating Pangulong Duterte hanggang June 30. Anong ginagawa niya? Wala ba siyang naging action na yung kanyang best friend ginugulo ng CIA, ginugulo ng Amerika? Bakit hindi na lang siya nakipag-usap doon na ano bang gusto niyo? Gusto niyo ba papuntahin na diyan si Kibuloy?
Pwede bang idaan natin to sa legal na usapan? Wag niyong ihaharas yung kaibigan ko. Wag niyong guguluhin. Idaan natin sa magandang usapan. Ganito na lang. Kung gusto niyo mag-request na papuntahin diyan para harapin ang kaso, sige gawin natin 'yan. Ganon sana mga kaibigan ang ginawa ni Duterte. Kaya nga natatawa ako kay Kibuloy na parang yung kanyang sounds ay parang kanyang sinisisi ang Marcos administration na since 2018 ginugulo na daw sila ay hindi naman daw nagre-request para siya ipapuntahin doon para harapin ang kaso, naka-ready naman daw siya. Nakakatawa, di ba? Ituloy natin mga kaibigan. Sobrang nakakatawa ito, Okay. Tuloy natin. Mag-text din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami papakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago. Yun ang sinasabi ko mga guys, no? Since 2018, hindi na daw sila mapakali kasi nga daw sinusurveillance daw sila ng CIA, yan ng Amerika daw. Yan yung sinasabi ko. 2018 ang nakaupo si Duterte. Diyos ko. 2018 pa nila ginagawa sa iyo yan. Wala man lang bang reaction ang kaibigan mong matalik? Hindi man lang ba siya nakipag-usap sa CIA, sa Amerika na tigilan niyo na yung ginagawa niyo? O eto, kung gusto niyong papuntahin diyan si Kibuloy, sige, papupuntahin natin yan. At harapin ang kaso, huwag niyo lang siyang iharas. 'Di ba? 2018 pa daw. So nakakatawa ito mga kaibigan. Tuloy natin Sapagkat lilikwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also mga kaibigan so sabi niya since 2018 ganun na ang ginagawa, inaharas na daw siya, no? Since 2018. Then mga kaibigan, si Duterte namuno siya hanggang June 30, 2022, no? So 2018, magbilang tayo, 2019 na, di ba? Kasi 2018, so 2019, isang taon. 2020, 2021, 2022. Ng June 30, Duterte pa yan no? Last day ni Duterte, June 30, 2022. So kung titingnan natin, may 4 na taon na ganun ang ginagawa sa kanya. Na siya ay hinaharas sila, sinasurveillance. Tapos yung sinasabi niya na parang ayaw na daw ng US na ipa-extradite siya, kundi siya ay igagano na lang. Mga kaibigan, naniniwala ako na kung gusto siyang iganon, no, talaga, ng US, mga kaibigan, anytime pwedeng gawin sa kanya yun. Pero bakit pinapaabot pa ang 4 na taon? Ay, nako. Pastor, matanong lang nagpe-fentanyl ka ba? Tanong lang po. Tuloy natin mga kaibigan, tuloy natin. Talaga naman. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, saglit lang. From reliable sources. Pag tinanong naman, sino yung reliable sources mo? Hindi na naman sasabihin, no? Mag-ano na naman sila, gagamitin na naman nila yung mga SOTO law na tinatawag, no?
Pero, eto mga kaibigan, yung sinasabi niya na ayaw na daw siyang ipa-extradite